Sa napakalawak na kabundukang tinatawag na Street, Ancestral Mountain Range, ang sinag ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga bundok at tumatagos sa malalalim na bangin. Sa gilid ng lambak, may bahagyang yelo pang natitira. Kahit pa maagang tag-init na, hindi pa rin ito natutunaw. Ang lamig dito ay sadyang tumatagal. Paminsan-minsan, maririnig ang mga malalakas na alulong ng mga halimaw. Sa kalagitnaan ng lambak, matatagpuan ang isang napakagarbong lungsod. Ang lungsod na ito, dahil sa lihim na lokasyon nito sa kabundukan, ay nanatiling buo at ligtas mula sa tinatawag na panahon ng kadiliman. Paminsan-minsan, inaatake sila ng mga makapangyarihang snow-wind beasts na naglilibot sa Street, Ancestral Mountains. Ang lungsod na ito ay tinatawag na Glory City, at ito ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Holy Orchid Institute klase ng mga fighter apprentice. Mahigit 30 estudyante ang nakaupo at sabik na hinihintay ang kanilang guro na babae na magtuturo ngayong araw. Sila ay mga apprentice fighter, mga mag-aaral ng Holy Orchid Institute ng Glory City. Narinig ko na ang bagong guro na si Shen Ziyu ay isa raw sa mga 3-star silver rank demon spiritualist ng Sacred Family. Mahinang bulungan ng ilang estudyante habang nag-uusap-usap. Nakatutok ang atensyon ng lahat sa gurong nasa harapan. Siya'y matangkad, nakasuod ng lilang damit na hapit sa kanyang katawan, kitang-kita ang kurba ng kanyang dibdib. Mapuputi at mahahaba ang kanyang mga binti, at ang kanyang makeup ay palido, nagbibigay sa kanya ng isang eleganteng kagandahan. Ngunit sa kanyang mga mata, mababanag ang labis na pagmamataas. Ang Sacred Family ay isa sa 3 pangunahing pamilya sa Glory City. Dahil sa kanyang mataas na pinagmulan, at bilang isang 3-star silver rank demon spiritualist, likas lamang na siya'y may karapatang ipagmalaki ang sarili. Bilang isang 3-star silver rank demon spiritualist, hindi talaga nararapat si Shen Ziyu na magturo roon. Pumayag lamang siya dahil pamangkin niya ang isa sa mga estudyante. Ang mga demon spiritualist at fighters ay may 5 antas ng ranggo: bronze, silver, gold, black gold, at legend. Ang bawat ranggo ay may 5 antas pa, mula 1 star hanggang 5 star, paliwanag ni Shen Ziyu. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang kanyang mga mata, naningkit sa kayabangan, ay sumulyap sa mga estudyante. Ang isang demon spiritualist ay mas mataas kaysa sa isang fighter. Ang kayabangan ay mas lalong lumalim sa kanyang mukha. Tulad ko, ang aking demon ay isang Scarlet Flame Fox. Biglang nagbago ang anyo ni Shen Ziyu. Ang kanyang mukha at mga kamay ay naging mas matalas, ang mga matutulis na ngipin at kuko ay sumibol. Isang pulang buntot, na tila apoy na sumisilaw, ang sumulpot sa kanyang likuran. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang bibig habang nagbabago ang kanyang anyo. Sa pagsasanib namin ng aking demon, nakukuha ko ang lakas nito at ang mga fire type na abilidad nito. Ang Scarlet Flame Fox ay isang gold rank beast. Ibig sabihin, ang pinakamataas na pwede kong marating ay gold rank demon spiritualist. Siyempre, kapag naabot ko na iyon, maaari ko nang palitan ng aking demon ng mas malakas pa. Napahanga ang karamihan sa mga estudyante. Ang pagiging isang gold rank demon spiritualist ay isang bagay na pangarap lamang ng karamihan sa kanila. Samantala, si Nia Li, na nasa likuran ng silid, ay tila malayo ang isip. Parang lumulutang ang kanyang kaluluwa. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang damilat. Napakunot ang kanyang noo sa gulat habang tinititigan ang kanyang kamay, mas maliit ito, at mas makinis ang kanyang balat. Saan ako? Bulong niya sa sarili, ang takot at pagkalito ay nararamdaman sa kanyang boses. Hindi siya makapaniwala, naroon si Shen Ziyu, walang tigil sa pagsasalita. Tanda niya ito, ang unang araw niya sa institusyon. Ang mapagmataas na gurong iyon ang dahilan kung bakit nawalan siya ng gana noon. Bumalik ako sa nakaraan. Muling isinilang. Gulat na tanong niya sa sarili. Naalala niya ang kanyang huling sandali, ang pagtakas sa Sage Emperor at 6 na deity rank beasts, ang laban, at ang kanyang kamatayan. Mukhang ibinalik ang kanyang kaluluwa sa panahong siya ay 13 taong gulang pa lamang. Lumingon siya sa kanyang tabi. Naroon sina Lu Piao at Dozi, ang kanyang mga kaibigan, mas bata ang itsura ngunit buhay pa. Pagkatapos, lumingon siya sa kaliwa. Ilang metro mula sa kanya, nasalayan niya ang isang napakagandang mukha, perpekto at walang bahid. Bagamat bata pa,
Alam ni Nieli na sa paglipas ng panahon, magiging isang napakagandang babae si Yezien. Sa kanyang nakaraang buhay, minahal na ni Nieli si Yezien mula pa noong kabataan nila. Buhay pa siya. Hindi napigilan ni Nieli ang matinding tuwa, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Ang Temporal Demon Spirit Book. Siguradong ito ang dahilan. Agad niyang hinanap ang libro, ngunit wala ito. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang muling pagkabuhay, ang misteryosong pagbabalik sa nakaraan, ay walang kinalaman sa Temporal Demon Spirit Book. Ang may akda ng librong iyon ay nananatiling misteryo. Isang napaka-misteryosong aklat na palagi niyang dala. Malinaw sa alaala ni Nieli, sa kanyang huling laban-laban sa Sage Emperor at sa 6 na deity rank beasts, ang buong aklat ay nababad sa kanyang dugo. Malaki ang posibilidad na ang Temporal Demon Spirit Book ang dahilan kung bakit siya naibalik sa kanyang kabataan. Habang pinagmamasdan niya ang mga pamilyar na mukha sa paligid, unti-unting bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Naalala niya ang pagbagsak ng Glory City sa ilalim ng pag-atake ng mga Snowwind Beasts. Sa huling depensa ng lungsod, si Lord Yemo, ang tagapagtanggol ng Glory City at isang legend-rank demon spiritualist, ay nasawi habang pinoprotektahan ang mga mamamayan mula sa daan-daang libong halimaw. Iilang libo lamang ang nakaligtas at napilitang tumakas sa disyerto, silangan ng Street, Ancestral Mountain Range. Habang tumatakas, isa-isa silang namamatay sa gitna ng malupit na disyerto. Hanggang sa isang gabi, nang sila'y napaligiran ng mga halimaw sa gitna ng dilim, si Nieli at si Yezien ay naghanap ng kanlungan sa isa't isa. Noong gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, niyakap ni Nieli ang babaeng matagal na niyang minahal. Sa gabing iyon, sa gitna ng takot at kawalan ng pag-asa, ay nagtagpo ang kanilang damdamin. Pagkatapos ng gabing iyon, sinalubong sila ng panibagong grupo ng mga halimaw. Upang mailigtas si Nieli, si Yezien ay nasawi sa kamay ng isa sa mga ito. Hindi kailanman nalimutan ni Nieli ang sandaling iyon. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake, si Nieli lamang ang nakaligtas, nag-iisang nakatakas palabas ng Endless Desert. Bagamat mababa ang kanyang talento noon, ang kanyang matinding survival instinct ang nagtulak sa kanya para maglakbay sa buong Divine Continent. Nakilala niya ang iba't ibang mandirigma, natuklasan ang maraming misteryosong bagay, kabilang na ang Temporal Demon Spirit Book. Kung hindi dahil sa librong iyon, hinding-hindi sana siya nakabalik. Ang mahiwagang Temporal Demon Spirit Book ang nagdala sa kanya pabalik sa nakaraan. Naibalik siya bago pa man bumagsak ang Glory City. Bago pa mamatay ang kanyang pamilya, bago pa mamatay si Yezien. Ngayong bumalik na ako, ipinagkaloob na sa akin ng langit ang pangalawang pagkakataon. Hindi ko hahayaang muling maguno ang Glory City. Bulong ni Nieli, ang kanyang mukha ay mariing nakangiwi sa determinasyon. Si Yezien ay anak ng City Lord ng Glory City, at ang kanyang lolo, si Yemo, ay isang legend-rank demon spiritualist. Samantalang si Nieli ay mula sa isang humihinang pamilya, halos walang kapangyarihan sa lipunan. Ngunit sa gitna ng pagtakas, doon nabuo ang matinding damdamin sa pagitan nila. Nieli, anong nginingiti-ngiti mo dyan? Tanong ni Lupiao, nagtataka. Kanina pa kasi ito nakangiti mag-isa, tila ba may binabalak, at paminsan-minsan ay pinagmamasdan si Yezien nang may mali siya. Masaya lang ako, masaya akong makita ka, mabuting kaibigan. Sagot ni Nieli habang masiglang niyakap si Lupiao. Isang ugali na dala niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Oy, Nieli, anong good brother? Bitiwan mo ako, bakla ka ba? Reklamo ni Lupiao habang pilit kumakawala. Bagamat nagsimula pa lang ang pasukan at kakikilala pa lang nila ni Nieli ng ilang araw, pakiramdam niya ay sobra na ang pagiging close ng isa. Ngunit hindi agad binitawan ni Nieli ang yakap. Tumingin siya kay Lupiao ng seryoso, saka ngumiti. Ano man ang iniisip mo, para sa akin, ikaw ay palaging mabuting kapatid. Siyempre, hindi niya pwedeng sabihin kay Lupiao ang mga pinagdaanan nilang buhay at kamatayan sa kanyang nakaraang buhay. Napatingin si Lupiao kay Nieli, natigilan sa kakaibang titig nito, saka napabulalas, ang weird mo talaga. Pero kahit ganoon, hindi niya maiwasang maantig sa sinabi ni Nieli kanina. Tumingin siyang muli kay Nieli at sinabi, alam kong isa ka sa mga may dugong marangal dito sa Glory City, pero sasabihin ko na rin, huwag kang magka-interes sa babaeng yun. Masyadong misteryoso ang pagkatao niya. Narinig ko pa nga na nang pumasok siya sa institusyon,
Mismo ang principal ang nag-ayos ng dorm niya. Bahagyang ngumiti si Nieli. Hindi pa alam ni Lu Piao ang tunay na pagkakakilanlan ni Ye Ziyan, isang lihim na matagal nang alam ni Nieli. Akin siya, tahasang sambit ni Nieli. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa magandang dalaga na may mahabang buhok, ilang metro lang ang layo. Matatag ang kanyang damdamin habang inaalala ang gabi ng kanilang pagtakas, ang gabing iyon ng matinding damdamin. Sa di kalayuan, tila may naramdaman si Ye Ziyan. Lumingon siya at tumingin kay Nieli. Bahagya niyang pinagkunot ang noo. Ang lalaking ito, si Nieli, matagal na akong pinagmamasdan. Huwag siyang magkakamali, kung susubukan niya akong saktan, sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ito. Handa ako sa anumang hamon. Katabi ni Ye Ziyan ng isang matangkad at gwapong binata. Paminsan-minsan, palihim siyang sumusulyap kay Ye Ziyan. Napansin niyang nakatingin si Ye Ziyan kay Nieli, kaya agad siyang sumimangot at sinaman ng tingin si Nieli. Mas matangkad siya ng kaunti kay Nieli, at unti-unti niyang inilabas ang malamig na yin aura. Madali namang nakilala ni Nieli ang binata. Siya si Shen Yu, mula sa Sacred Family, isa sa 3 pangunahing angkan sa Glory City, at kilala sa kanyang talento. Si Shen Ziyu, ang nagsasalita ngayon sa entablado, ay kanyang tiyahin. Noong nakaraang buhay ni Nieli, si Shen Yu ang naging manliligaw ni Ye Ziyan. Bago pa man masira ang Glory City, halos ikasal na si Ye Ziyan kay Shen Yu. Sa paningin ng kanilang mga pamilya, bagay na bagay silang dalawa. Kung hindi lang nasira ang lungsod, tiyak na ikinasal na sila. Ngunit bago pa man may sagawa ang seremonya, sinalakay ang Glory City ng mga Snow Wind Beast. At bago pa tuluyang bumagsak ang lungsod, ang Sacred Family ang unang nagtaksil, tumakas sila at iniwan ang kanilang tungkulin. Maaaring ito na rin ang tadhana. Hindi naging asawa ni Shen Yu si Ye Ziyan. Sa halip, naging malapit si Ye Ziyan kay Nieli. Sa pag-alala, napangiti si Nieli sa kanyang isipan. Ngunit nang makita niya ang mga titig ni Ye Ziyan at Shen Yu, bigla siyang napabuntong hininga. Sa panahong ito, may maganda pa ring impresyon si Ye Ziyan kay Shen Yu. Ang tingin naman niya kay Nieli ay may halong paghamak, parang tinuturing siyang tamad at pasaway. Nang tumingin si Ye Ziyan sa kanyang direksyon, biglang huminto ang paghinga ni Nieli. Sa pagmasid sa pamilyar na mukha, bumalik sa kanya ang lahat ng alaala ng nakaraan. Kakaiba naman ito, bulong ni Ye Ziyan sa sarili. May kakaiba sa tingin ni Nieli. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin, kumikinang ngunit may bahid ng lungkot. Napuno ng tanong ang puso ni Ye Ziyan. Kilala ba niya si Nieli? Bakit ganoon na lang ang tingin nito sa kanya? Sa sandaling iyon, umikot ang tingin ni Shen Ziyu at napako kay Nieli. Ang kilos ng mga batang nasa 13 hanggang 14 na taong gulang ay hindi makakaligtas sa kanyang mata. Isa siyang silver-ranked demon spiritualist. Napakatalas ng kanyang paningin. Kayang-kaya niyang makita ang isang dagang tumatakbo kahit nasa 100 metro ang layo. Si Ye Ziyan ay may mataas na pinagmulan. Siya ang anak ng City Lord ng Glory City at apo ng legend-ranked demon spiritualist na si Yemo. Iilan lang sa mga estudyante ng Holy Orchid Institute ang nakakaalam ng tunay na katauhan ni Ye Ziyan. Kung mapapangasawa siya ni Shen Yu, mas lalakas pa ang impluwensya ng Sacred Family. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nasa Fighter Apprentice class. At isa pa, kaya rin si Shen Ziyu ang nagtuturo sa klase. Nagsalita si Shen Ziyu habang nakayakap ang 2 braso sa kanyang dibdib. Simula ngayon, kayo ang mga estudyante ko sa loob ng 2 taon. Bagamat sinasabi ng punong guro na pantay-pantay ang mga estudyante sa Holy Orchid Institute, dapat ninyong malaman ang malupit na katotohanan, walang umiiral na pagkakapantay-pantay sa mundong ito. Ang kanyang boses ay may kaunting keriitang tono. Ang kanyang mga salita ay tila mga punyal na tumatarok sa puso ng mga estudyante. Tahimik ang lahat habang nakikinig. Kapag kayo'y lumaki at umalis sa paaralang ito, sasang-ayon kayo sa aking mga sinabi. Ang pagkakapantay-pantay ay isang kasinungalingang inuukit ng mga matatanda. Hindi kayo maaaring mamuhay sa mundo ng pantasya magpakailanman, dagdag pa ni Shen Ziyu, habang nakayuko at pinagmamasdan ang mga estudyante. Ang Glory City lamang ang natitirang syudad mula pa noong Age of Darkness. Tayo lamang ang natitirang lahi ng tao. Sa loob ng Glory City, may 2 uri ng makapangyarihang nilalang, ang mga fighter at ang mga demon spiritualist.
Ang mga demon spiritualist ay sadyang mataas at marangal. Isa lamang sa 10,000 fighter ang nagiging demon spiritualist. Hanggang ngayon, kakaunti lamang ang demon spiritualist sa Glory City. Kami ang tagapagtanggol ng lungsod. Ang mga fighter at demon spiritualist ay hinahati sa 5 ranggo: bronze, silver, gold, black gold, at legend. Kung ang isang pamilya ay nagluwal ng isang gold-rank demon spiritualist, sila'y maaaring maging aristocrat. Kung black gold rank, sila'y nagiging noble. At kung makagawa sila ng 3 black gold rank o isang legend rank, sila'y tatawaging major family. Sa harap ko ngayon ay 36 na estudyante. May mga mula sa karaniwang pamilya, at mayroon ding mula sa mga mararangal na angkan. Bagamat pare-pareho ang inyong simula, magkaiba ang inyong pagkatao. Sana'y alam ninyo ang inyong lugar. Ang karaniwang tao ay mananatiling karaniwan. Huwag kayong mangarap na maging isang aristocrata. Kahit sa loob ng mga noble families, may mga antas na hindi kailanman matatawid. Dahil sa sinabi ni Shen Ziyu, ang ilang estudyanteng payak ang pananamit ay napayuko sa hiya. Samantalang ang ilang mayayaman ay ipinagmamalaki pa ang kanilang mga sarili. Ngunit sina Nia Li, Ye Ziyan, Lu Piao, at ilang noble kids ay nanatiling kalmado. Napatingin si Nia Li kay Dozi, isang binatang medyo gusot na kasuotan. Nakakuyom ang kamao at kagat ang labi. Alam ni Nia Li na galing sa isang mahirap na pamilya si Dozi. Ngunit sa kabila nito, matatag ang kanyang loob. Noong nakaraang buhay ni Nia Li, si Dozi ay nagsumikap ng husto. Hindi man kahanga-hanga ang kanyang talento, narating niya ang gold-rank demon spiritualist gamit lamang ang sarili niyang tiyaga at determinasyon. Walang suporta, walang yaman, puro sariling sikap. Nang bumagsak ang Glory City, maraming noble families ang agad na tumakas. Ngunit ang mga karaniwang mamamayan, sila ang lumaban hanggang sa huling hininga. Si Dozi ay hindi lamang kaibigan ni Nia Li, isa siya sa mga taong lubos niyang iginagalang. Pagkakita ni Nia Li sa mapanghamak na mukha ni Shen Ziyu, muling sumiklab ang galit sa kanyang puso. Noong nakaraang buhay niya, ang Sacred Family ang unang nagtaksil. Kaya't wala siyang mabuting pananaw sa kanila, lalo na kina Shen Yu at Shen Ziyu. Si Shen Ziyu ay kilala sa pagiging malupit, kaya't labis siyang kinamuhian ni Nia Li noon. Biglang nagsalita si Nia Li, "Guro Shen Ziyu, may tanong po ako." Nagulat ang lahat, tahimik ang klase, tapos bigla siyang sumabat. Napakunot noo si Shen Ziyu. Kilala niya si Nia Li, ito yung binatang tumitingin kay Ye Ziyan. Ang mga sinabi niya kanina ay patama sa kanya. Hindi niya akalaing maglalakas loob itong magsalita. Anong tanong? Malamig na tanong ni Shen Ziyu. Sinabi po ninyo na ang Glory City lamang ang natitirang lungsod pagkatapos ng Age of Darkness, at tayo lamang ang mga natitirang tao. May patunay po ba kayo sa pahayag nyo? Nakarating na po ba kayo sa labas ng street, Ancestral Mountains? Sa Endless Desert, Toxic Forest, Blood Moon Marsh, Spirit Gulf, Heavenly Luster Mountains, o sa Northern Snow? Bilang isang taong muling isinilang, taglay ni Nia Li ang kaalaman ng nakaraan, kaya't kaya niyang maliitin si Shen Ziyu. Ano yung Heavenly Luster, Northern Snow? Kunot noong sagot ni Shen Ziyu. Narinig na niya ang ilang nabanggit ni Nia Li, pero mga alamat lang. At ni minsan, hindi siya nakapunta sa alinman sa mga iyon. Ngumiti si Nia Li. Kung ganun po, paano niyo po nasabing tayo lang ang natitirang tao? Napipi si Shen Ziyu. Nag-umpisang magbulungan ang mga estudyante. Wala silang alam sa mga lugar na binanggit ni Nia Li. Ngunit si Ye Ziyan ay biglang nakaramdam ng interes, paano nalalaman ni Nia Li ang mga iyon? Si Shen Yu na nasa tabi niya ay bahagyang nainis. Napatingin siya kay Nia Li at napansing, gwapo rin ito. Halos kapantay niya sa itsura. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pangamba. Nagpatuloy si Shen Ziyu sa masamang pakiramdam. At ano naman ang patunay mo na hindi tayo ang huling natitirang tao? Ngumiti si Nia Li. Ang kanyang karanasan mula sa nakaraan ay sapat na patunay. Ngunit hindi niya maaaring sabihin iyon. Sa halip, kalmado niyang sagot. May isang kwento po ako, guro. May isang palakang isinilang sa loob ng balon. Mula pagkasilang, ang langit na nakikita niya ay ang bilog na butas sa taas. Kaya inakala niyang ang buong langit ay kasing laki lang ng butas ng balon. Pero ganoon nga ba talaga kalaki ang langit? Hindi, iyon lang ang alam ng palaka.
Ibig sabihin, isa siyang mangmang. Natawa ang mga estudyante. Tila may saysay ang sinabi ni Nia Lee. Ang kasabihang, palakang nasa ilalim ng balon, ay para na ring pagkukumpara kay Guro Shen Ziyu sa isang ignorante. Ang ganda ng pagkakalahad, sabay-sabay natawa ng ilang babae. Ayaw rin nila kay Shen Ziyu. Ngayon, humanga sila kay Nia Lee, ang tanging estudyanteng ng ahas bumangga sa guro. Si Ye Ziyan ay hindi rin napigil ang mapatawa. Na-realize niyang nakakatuwa at mahusay magsalita si Nia Lee. Napatahimik nito si Guro Shen Ziyu. Ngumiti si Nia Lee at commendat kay Ye Ziyan. Napalingon agad si Ye Ziyan sa kabilang direksyon, pero sa isipan niya, ang kapal ng mukha. Sa tingin niya, pasaway pa rin si Nia Lee. Nakita ni Lupiao ang lahat. Napa-thumbs up siya. Ang astig ng lalaking to, isip niya. Tinignan muli ni Nia Lee si Shen Ziyu. Guro Shen Ziyu, isa pa pong tanong. Halos sumabog na sa galit si Shen Ziyu, pero pinilit niyang kumalma. Ano pa? Sinabi po ninyo, ang karaniwan ay mananatiling karaniwan. Pero tanong ko lang po, hindi po ba ang legend-ranked demon spiritualist na si Yemo ay galing din sa karaniwang pamilya noon? Nagkurap-kurap si Nia Lee, habang tinitigan si Shen Ziyu. Hindi po ba ninyo alam ito, Guro?